Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po ito, pag-uusapan po natin ngayon yung pagkalas po ni Senator Amy Marcos sa opisyal na line-up po ni President Bongbong Marcos. So, nung isang araw lang nag-proclaim o itinaas na ni Pangulong Bongbong Marcos yung kamay ng mga napili niyang magiging pambato niya para sa kanyang mga senador itong darating na eleksyon. So, although wala dun si Senator Amy Marcos nung time na pinroclaim niya yung kanyang magiging official na senatorial lineup, kumbaga, inannounce pa rin niya na parte nga ng Bangon Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Amy Marcos. Ngayon, after nang mag-proclaim ito na si Senator Amy Marcos, gumawa na kagad ng ingay para mapag-usapan. Siyempre, publicity pa rin yan, di ba? So, good or bad, still publicity pa rin po yun. So, nakukuha pa rin po ng atensyon si Senator Amy Marcos dahil nga sa announcement niya na ito na siya ay kakalas po at tatakbong independent sa darating na eleksyon. So, ito, panoorin po natin itong naging statement ni Senator Amy Marcos para mahimay po natin. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot naman po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng mga video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Itong statement ni Senator Amy Marcos at himayin natin kung bakit ba siya o bakit niya piniling kumalas doon sa senatorial lineup ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ito ba'y makakabuti sa kanya or pwedeng makasama pagdating sa darating na eleksyon? So, panoorin po natin. Puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labi. Kung papansinin niyo yung mukha rito ni Senator Amy Marcos, parang hindi na siya yung Amy Marcos na madalas nating nakikita sa Senado na parang banat na banat yung mukha. Parang alam niyo parang Android or parang AI na yung datingan dito ni Senator Amy Marcos. Siguro talagang pinaghahandaan niya yung darating na election dahil syempre magiging stressful, talagang makikita mo yung mga mukha ng mga kandidato talagang magiging haggard. So siguro ginawa niya yan para at least pagdating ng campaign period, fresh na fresh siya. At kumbaga, siyempre, di ba, first impression last nga naman. So, isa rin siguro sa mga taktika ito ni Senator Amy Marcos. Kaya siguro mukhang nagpabanat siya ng muka para maging pleasant naman pag humarap siya sa mga botante kapag siya ay nag-ikot na sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kasi siyempre, national election yan. So, mula Batanes hanggang Hulo, mag-iikot tong mga senador natin para makakuha ng boto. Na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit. Ngayon, ito yung komento natin dito reaction natin dito sa statement ni Senator Amy Marcos. Para sa akin, isa tong strategy. Siyempre, naman yan, given naman yan talagang may kanya-kanyang strategy itong mga politiko natin. Pero dito kasi,
Kaya siya kumalas kay BBM. Siyempre, yung boto ng mga loyalista nandun na. So, whether we like it or not, yung mga loyalista, sure na boboto rito kay Amy Marcos. So, dun sa 31 million na nakuha ni Bongbong Marcos dun sa nakaraang presidential election, pwede nating i-assume dyan, kalahati dyan, yung loyalista, kalahati dyan galing kay sa mga Duterte, or pwede natin sabihin na malaking parte doon sa boto na nakuha ni Bongbong Marcos is galing sa mga Duterte, sa mga hindi gusto si Bongbong Marcos bilang maging presidente. I mean, sa mga na ano, I mean, mali pala, mali. Yung sa 31 million na ron, na yun, na nakuha ang boto ni President Bongbong Marcos, malaking parte doon ay yung boto galing kay Sara Duterte. So, pwede natin i-assume sa 31 million, sabihin natin 10 million ng mga loyalista. So, meron tayong naiiwang 21 million na galing sa mga Duterte. So, ang naging strategy siguro dito ni Amy Marcos, since sure naman na yung mga loyalista, siya ang iboboto. Kasi, kung papansinin niyo yung video niya rito, parang ina-assure niya, binibigyan niya ng assurance yung mga loyalista na still, na yung kung ano yung nagustuhan nyo sa pamamalakad ng kanyang ama, ipagpapatuloy niya. Kaya nga siningit niya yung ano ron yung video clip na kasama niya yung tatay niya at yung mga pangaral daw ng ama niya nung sila nagkasama pa or nung nanunungkulan pa si Apo Lakay bilang presidente. So, assurance lang yon sa mga loyalista na still, kung ano yung pamamalakad ng ama niya, ipagpapatuloy niya. Kung ano man yung sinisimulan ngayon ni Bongbong Marcos na maganda, ipagpapatuloy niya. So, doon okay na tayo doon sa mga loyalista. Ngayon, ito na yung target market ni Senator Amy Marcos. Yung kalahating pwedeng mawala doon sa boto, doon sa 31 million na nabudol ng nakarang eleksyon na sinabi naman ni BP Sara na kahit naman siya, 'di ba, humingi na siya ng patawad sa mga miyembro ng KOJC. Siyempre, million din naman 'yun. So, iba yung KOJC, iba yung mga Duterte supporter, iba pa yung mga sabihin natin dito, yung mga hindi gusto si Bongbong Marcos. Yun yung target ngayon ni Senator Amy Marcos. Kaya siya siguro tumiwalag dito sa partido na binuo ni Bongbong Marcos. Siyempre nga naman, doon sa 31 million, sabihin natin 10 million nga doon yung loyalista. Kung hindi siya aalis doon sa balikat o sa partido ni Bongbong Marcos, malamang sa malamang hindi siya mananalo. Kasi kung makikita naman natin sa survey, medyo nasa alanganin pa rin naman yung numbers niya. Kasi I think nasa number 8 to 12 yata yung pwestuhan ni Senator Amy Marcos sa mga lumabas na survey. So, hindi pa safe yun. Ang pinaka-safe lang kasi dyan, I think yung 1 to 5 lang eh. So, yung 6, 7, medyo 70 to 80% lang posible kang makapasok sa Magic 12. Pero pagdating ng 8 to 12, yan yung talagang nasa critical na position. So, yun ngayon yung iniiwasan dito ni Amy Marcos kaya siya tumiwalag kasi binibigyan niya ng pagkakataon or parang sabihin natin part din ng pambubudol. Sabi nga kasi ni BP Sara, 'di ba? Hindi niya tinuturing na kaibigan ang mga Marcos. So, doon sa 31 million na 'yon, kung pipilitin yun ni Amy Marcos na kahit papaano makakuha siya ng boto doon. Kaya ang advantage niya rito, 'di ba, na kumbaga yung tinuturing niyang mga kaibigan. So, isinama niya yung mga kaibigan niyang pwedeng, alam niyo yun, yung kumbaga nagkakaroon ng alinlangan sa kanya. Gawa nga nung binitawang statement ni BP Sara na hindi nga daw niya kaibigan yung mga Marcos. So, yun yung pipilitin ngayong makuha ni Senator Amy Marcos. At the same time, syempre, yung mga
against kay Bongbong Marcos. So kaya nga yung statement niya rito may mga halong banat kay BBM eh. So may pa konti-konting pitik pero ramdam mo na pinipitik-pitik niya yung Marcos administration, 'di ba? Tulad niyan, binabanatan niya si Speaker Romualdez. Binibira niya si Bongbong Marcos kapag may mainit na issue na hindi masyadong napagtuunan ng pansin tulad ng flood control project. So makikita mo yung mga batikos niya doon, yung mga banat niya, is para yung ma-please yung mga hindi gusto si Marcos, tsaka yung mga Duterte supporter. Siyempre nga naman, kung meron ka ng sure win na 10 million na boto, so kailangan mo pa maghabol para makakuha ng boto doon sa 21 million na posibleng umalis doon sa botong nakuha ni Bongbong Marcos. So yun yung iniiwasan dito ni Amy Marcos na mawala yung 21 million na yun. So sa kanya, at least makakuha man lang siya at least 50%. So additional 10 million yung makuha niya. So kahit papaano, papasok siya doon sa margin ng Magic 12 ng mga ng senatorial slate na yon. So hindi na importante rito kung ano yung iisipin ng tao dahil sa pagkalas niya dito sa grupo ni Bongbong Marcos. Siyempre, kung isipin mo nga naman, yung pag-alis niyang to, malaking dagok to doon sa alyan o sa grupo ng Marcos administration. Siyempre, iisipin nila, bakit umalis si Amy Marcos? So, pwedeng bigyan ng ibang kahulugan yun tulad na lang yung sinasabi nila na may problema itong si Senator Amy Marcos tsaka si Lisa Marcos, yung si First Lady. Kaya pwedeng yun yung maging isang sabihin natin dito isang rason kung bakit bakit umalis itong si Amy Marcos dahil merong conflict between Senator Amy tsaka sa asawa ni Bongbong Marcos. So, pinatotohanan lang yun nung sinasabi ng puting ahas daw, 'di ba? Sinasabi nga lagi ni Marley kaya na meron daw problema itong si Amy Marcos tsaka si First Lady. So, yun yung mga lumalabas na mga balita kaya pwedeng maging pwedeng ito yung ikapilay nung Marcos slate. Kaya nga medyo mabigat tong sinabi rito o yung mabigat tong pagkalas ni Amy Marcos. So, kailangan mag-adjust kagad nitong Marcos administration. Kailangan nila makakuha ng ipapalit dito kay Amy Marcos na pwedeng humatak ng boto. Kaya kung papansinin nyo ngayon, yung mga pinagkukuha ni Bongbong Marcos, yung may mga followers na talaga na sabihin natin pwede ma-convert sa boto tulad ni Erwin Tulfo. Siyempre, milyon ang followers niyan. Si Primo, yung nasa Batang Quiapo, ilang milyon na nanonood ng TV araw-araw. So, since lagi siya nakikita sa TV, tapos ngayon in-announce na kasama siya sa Marcos administration, so pwede may convert din sa boto yun. So, siyempre, ito si Amy Marcos, kahit pa paano naman to, may followers din to. At the same time, nakadikit to kay Sara Duterte. Di ba? Lagi nga niyang bukang bibig na magkaibigan sila ni BP Sara. So, dun siya sumasandal eh. So, siyempre, kaya isinama yan ni Bongbong Marcos. Pipilitin kasi nila makakuha ng boto doon kay Sara Duterte, sa mga Duterte supporter. Kaya, isinama siya kahit hindi man lang siguro siya tinanong dito. Baka nga ganun yung nangyari rito eh. Baka hindi man lang siya tinanong dito ni Bongbong Marcos kung gusto siyang sumama sa kanyang senatorial slate. Kasi kung halimbawa, kung hindi isasama ni Bongbong Marcos with or without the permission nito ni Amy Marcos, alam naman niya na hindi ito magagalit sa kanya basta-basta. So, with or without the permission ni Amy Marcos, isinama niya doon sa senatorial slate. Para nga naman at paano makakuha sila ng boto dito kay Sara Duterte through Amy Marcos kasi nga ang laging bukang bibig dito ni Amy Marcos magkaibigan sila ni BP Sara. So tinablan na kahit na tinablan na yun ni BP Sara, 'di ba, nung statement nga niya nung nasa
Congress hearing siya doon sa good governance yata yun. Committee on Good Governance, di ba sinabi nga niya doon na hindi na sila magkaibigan ng mga Marcoses. Pero itong si Senator Amy Marcos, still, yung pa rin yung pinaninindigan niya, hindi, magkaibigan kami ni Sara Duterte. So, doon kumakapit ngayon si Amy Marcos na hindi niya pwedeng bitawan yung statement niya na magkaibigan sila ni Sara Duterte. Kasi pag binitawan niya yung salitang yun, yung makukuha niyang boto, na posibleng makuha niyang boto sa mga Duterte supporter at sa mga ayaw kay Marcos, posibleng mawala yun. Pwedeng lumiit lang yung chance na makakuha siya ng malaking boto. So kung may makuha man siyang boto ron, baka ilan na lang. So baka hindi sumumpat yun para ipanalo siya ngayong darating na senatorial election. So malamang sa malamang ang yung galaw dito ni Amy Marcos para sa ano to, para maka-attract siya or makadagdag siya ng boto dahil alanganin yung nakukuha niyang boto pagdating sa mga survey. So nasa bingit ng alanganin siya, kaya kumbaga parang magiging ano niya rito, isasangkalan niya yung yung pagsama sa kanya sa Marcos Late. So kahit alam niyang ano yun, magiging dagok yun sa Marcos slate, still kailangan niya i-survive yung sarili niya kasi si Marcos naman nandiyan pa ng 3 taon eh. So kung hindi siya mananalo ngayong eleksyon, maiiwan yung kapatid niya. So baka lalong mahirapan, siyempre kahit papaano naman kapatid niya kailangan niya protektahan. So ito yung way niya siguro kaya humiwalay siya sa Marcos slate. Kasi nga kumbaga hindi siya mananalo. Hindi siya malaki yung kumbaga yung kasiguraduhang manalo wala sa kanya. Kaya ang ginawa niya, kailangan niyang humiwalay. So para ma-benefit naman yung magiging yung ano yung kumbaga ikakapitalize niya yung salitang magkaibigan kami ni Sara Duterte. So yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw kung ano pa yung mga igagalaw nitong iba't ibang klaseng partido. Tandaan ninyo, October po ang pagpapile po ng Certificate of Candidacy. So marami pang pwedeng mangyari. Pwedeng may madagdag, pwedeng may mabawas doon sa mga lineup ng mga partidong tatakbo bilang senador. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.